Welcome sa Russell Rice Reviews. Ngayong gabi, inom tayo ng Yamazaki Single Malt Japanese Whiskey. Ito ay yung may 12-year-old age statement. 43% ABV or 86 proof. And this one here is the 700 ml bottle. So as usual, sisimulan natin sa pagde-define sa kung ano ba ang iniinom natin. So ano nga ba ang Japanese whiskey? So sa nakaraang dekada kung kailan nagsimula akong nagka-interes sa whiskey, grabe ang popularity ng Japanese whiskey. Ang malupit doon, sa ganong katinding popularity, sa ganong katinding demand, walang regulation yung industry. So walang definition kung ano ba ang Japanese whiskey. So pwede ka, kung gugustuhin mo bilang isang negosyante, bumili ng whiskey sa kung saan, ilipat mo sa fancy na bote, lagyan ng label na Japanese whiskey at ibenta ito bilang premium Japanese whiskey. Pwede. Pero buti na lang, simula nung, kailan ba to? Nung February 2021, in-establish na yung labeling standards ng Japanese whiskey at noong April 2024, the standards came into full effect. So ayon sa Japan Spirits and Liqueurs Makers Association o JSLMA, para matawag na Japanese whiskey, ito ang ilan sa mga requirement. So una, dapat fermented at distilled sa Japan. Dapat ang tubig na gamit ay galing sa Japan. Aged in wooden casks in Japan. Bottled in Japan. Aged for at least 3 years in Japan. Caramel coloring is permitted. So, okay, may iba pang mga requirements pero ayaw naman nating magtunog textbook masyado. Pero kung pagkarinig mo nung standards, sabi mo sa isip mo, well, that sounds familiar. Well, that's because yung standards na yun ay halos katulad ng standards ng Scotch whiskey. So, bali-palitan mo lang ng Scotland, yung Japan, dun sa mga requirements. Yeah, yun na yun. So, mula noong April 2024, kapag yung whiskey mo hindi na-satisfy ang lahat ng requirements na yan, hindi mo yan maaaring labelan na Japanese whiskey. Okay? Pero take note na ito ay industry standards lamang. So, hindi ito katulad ng standards ng Scotch tsaka bourbon na nasa batas talaga. Ang industry standards ng Japanese whiskey ay wala pa sa batas. So, hindi pa ito na isa sa batas. Ang required lang mag-comply sa mga standard na nabanggit natin ay yung mga distillery na miyembro ng Japan Spirits and Liqueurs Makers Association o JSLMA. So, ang Suntory, so yung parang nag-handle nung Yamazaki Distillery, gaya ng karamihan sa mga malalaking producer ng spirits sa Japan, ay miyembro ng JSLMA. Okay? So ang JSLMA hindi siya government agency. So ano lang siya talaga, trade union, trade association, ganun. So anyway, Suntory, ang Suntory ay nagko-comply sa industry standards na nabanggit natin. So, itong whiskey natin tonight, okay, yan, tignan nyo. Ang whiskey natin tonight ay single malt Japanese whiskey with an age statement of 12 years. So, kapag may label na single malt Japanese whiskey, so, na-hit niya yung requirements na sinabi natin kanina, plus ito ay galing sa isang Japanese distillery. That's what single means. So in this case, galing lang sa, so everything
Okay, na ginamit sa production nito ay from one distillery. Malt, okay, the word malt here means ang grain component ay malted barley lamang. So 100% malted barley ang grain component. Tapos yung 12-year na age statement, ang ibig sabihin nun, bawat patak ng whiskey sa boteng to ay aged at least 12 years. So pwedeng may mas matanda pa pero guaranteed na walang less than 12 years. So yung labeling sa Scotch, ganun din. So kunwari yung Johnny Walker 12-year-old, lahat ng whiskey na binlend para ilagay dun sa bote, ang pinaka bata dun ay 12 years old. So the other whiskeys in the blend could be older, but they can't be younger than 12 years old. Okay. So, balik tayo sa Japan. So, kung wala naman sa batas yung mga industry requirements, standards na nabanggit natin, paano tayo nakakasiguro na compliant sa standards itong iniinom natin? Well, alam naman natin ang kahalagahan ng reputasyon sa ating mga kaibigang Hapones. Diba? So, I choose to believe, I choose to trust, at ngayon, tayo na at uminom. So, nasusulat sa kanilang website. Okay, buhos muna tayo. Visual inspection. Okay, so sabi sa website nila, ang kulay ay pure gold. Okay. Parang grocery store lang sa Pilipinas. Pero, ayan yung kulay. Buwan tayo lagay sa, white background. Okay. Yeah, sure. Gold. Tignan natin kung may whiskey legs. So, yung whiskey legs, guys, yun yung pag sinwirl mo yung alak, tapos bumabalik yung alak pababa sa walls nung baso. Ayan, syempre hindi kita sa camera. Hindi, kita somehow. Okay. So kapag matagal naglilinger yung legs or mas makapal yung legs, so that kind of gives you an idea on how the mouth feel is gonna be. So kapag nagpa-persist yung legs, so you can expect a thicker, oilier mouthfeel. Well, we'll see if that's true. Okay, sabi nila sa nose, peach, pineapple, grapefruit, clove, candied orange, vanilla, and Mizunara, parentheses, Japanese oak. Nakainom na ako ng Yamazaki 12 noon at naalala ko talaga fruity. So yun yung nangingibabaw na amoy. Hindi ako sure kung may makukuha ako kahit alin dun sa mga fruit na in-specify nila. But let's see. Okay, nagdo-dominate yung kahoy actually. Pero yeah, fruity. Hindi ko ma-identify kung anong fruit. Vanilla, sure. Nakalagay may candied orange. So merong something na citrusy, merong bright na aroma. So that's probably it. Pero nangingibabaw yung amoy ng kahoy, vanilla, and that non-specific fruity smell. Yung alcohol, it's in the background. So 43% ABV to. So mas mataas sa usual na 40%. Pero yung alcohol hindi siya front and center. Ando siya sa background. So mabango talaga. Okay, palate. Sabi coconut, cranberry, butter. Let's see. Alcohol burn, minimal.
It's friendly. Wala akong nakuhang coconut. Wala akong nakuhang cranberry. Wala akong nakuhang butter. Matamis lang. Matamis lang siya. So, okay. Mild alcohol burn. Matamis. Okay yung mouthfeel. So, yeah, parang tama naman yung preview kanina dun sa yung nakita nating whiskey legs. So, okay yung mouthfeel. Um, so it's a friendly whiskey. So hindi siya extreme. And Japanese whiskeys are kind of known for that. Mild talaga. Pero hindi ibig sabihin boring. So hindi siya watery. So meron siyang enough na complexity and you can't call it watery. So what can you expect? Yeah. Um, mild, friendly. So, yeah, friendly siya. Mild lang yung alcohol burn. May matamis na flavors. Pero I wouldn't say it's any of the three they specified. Not coconut, not cranberry, not butter. Pero matamis. More caramel nga eh. Okay, tapos finish. Sabi nila, sweet ginger, cinnamon, long finish. Well, yeah, long finish, indeed. Dito pa rin siya. Dryness, yung naiiwan sa akin. Cinnamon, I'm not sure. Feeling ko kung may makukuha, kung may cinnamon man, I would know because I hate cinnamon. May spicy na something, but I don't think it's ginger. So yun yung finish niya. May bitterness, may sweetness, may dryness, and some spice. So you get a lot, actually. So yeah, overall, this is a pretty good. Yamazaki 12 is a pretty good bottle, pretty good whiskey. I'm not a fan of floral, fruity whiskeys. Pero this one I like. Kasi ako, ang preferred ko talaga na whiskey, yung mga Scotch na Islay. Yung smoky, briny na mga whiskey. Mga amoy gasolina, ganyan, amoy fuel. but this one, I like. Not hindi siya yung preference ko, but I'm okay with this one. It's really yummy. So yun yung that's the word I would use to describe it. It's yummy. All right, yeah, I think I'm done. But like what we always say, guys, drink less, drink better. Hanggang sa muli.